Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang top 3 or tatlong mga nangungunang Solana meme coins na dapat po nating ibenta ngayong linggo na ito. Ayan, sapagkat ang dahilan po rito ay nagpapakita po sila ng hindi magandang performance or nakakaranas po sila ng matinding pagbagsak sa presyo. Kaya yan, bago po natin kilalanin ang tatlong mga Solana meme coins na ito na magandang ibenta sa linggo na ito, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay Solana meme coins are losing momentum due to macroeconomic factors. The downward trend of SOL price and other assets. Kaya ayan, karamihan po sa mga Solana meme coins ngayon ay nawawalan na po sila ng momentum. Yan, or medyo nakakaranas na po sila ng pagbagsak. At dulon po yan ng tinatawag po na macroeconomic factors. Ito po yung mga problema sa economy. Ayan, economy ng iba't ibang bansa. Kaya maging ang presyo ni Solana mismo ay nakaranas na rin ng downward trend or pagbagsak. Kaya ayan, syempre hindi lamang po si Solana, maging yung ibang mga crypto asset na rin. This follows a string of losses recorded the previous week leading to investors offloading the assets. Kaya ayan, dahil po sa pagbagsak na yan ay marami na rin po mga investors ang nagbebentahan na. Ayan, para hindi po sila maapektuhan ng mas malaking loss sa pagbagsak ng crypto market. Kaya narito po ang tatlong mga Solana meme coins na maganda raw pong ibenta sa linggo na ito. Kaya ayan, unang-una po rito ay si Bonk. Ayan, Bonk is the top Solana meme coins to post losses in recent weeks. Kaya ayan, siya po ang isa po siya sa top na Solana meme coin na nagpakita po ng matinding talo nitong mga nakalipas na linggo. Kaya ito po yung kanyang chart. Ayan, talagang bagsak po siya. Galing po siya rito. At ayan, ngayon bumagsak po siya rito pero nagko-consolidate na po siya dito. Bonk has declined 13% this month, with some investors looking to sell meme coins as sentiment weakens. Most crypto users regard Bonk as a favorite token because of previous highs, which hit over 3,000%. But with the present market condition, it is considered as a Solana meme coin to sell this week. Kaya ayan, si Bonk ay nakaranas po ng pagbagsak na umaabot po ng 13% sa loob ng buwan na ito. Kaya dahil dyan ay may ilang mga investors ang nagbebenta na po ng kanilang Bonk tokens sapagkat nanghihina na po ang sentiment dito sa market ni Bonk. Kaya ayan, sa mga hindi po nakakaalam ay marami po talagang nag-invest dito kay Bonk kasi nung unang lumabas po siya ay malaki po yung kanyang ibinigay. Ayan, hindi po pala nung unang lumabas. Kasi nung unang lumabas ay hindi po siya gaano nag-perform. Pero ayan, pagsapit po ng mga meme coins, yung mga nung sumikat po yung mga meme coins ni Solana ay dito na rin po siya sumabay. Ayan, sumabay. Yung mga basta yung time po na nag-umpisa na sumikat yung mga meme coins ay dito po biglang nagpakita ng magandang performance itong si Bonk. Kaya ayan, naging isa po siya sa mga paborito na mga meme coin ng maraming mga investors sapagkat nakapagbigay po siya ng 3,000% na gain sa mga particular po sa mga early investors nito. Pero sa kasalukuyang kalagayan po ni Bonk ngayon ay ayan, kinukonsider po siya ng maraming mga investors na magandang ibenta sa linggo na ito. Ang sunod naman po rito ay si Popcat. Popcat posted huge daily losses after the previous week's high. The Solana meme coins posted 11.4% losses in the last 24 hours. While these exits are due to plunging sentiments, Popcat's correction comes as CAT theme tokens take a tumble in the market. Ayan po si Popcat. Isa po siyang pusa na meme. Yan, meme coin. At nagumpisa po yung kanyang pagbagsak nung umangat po siya. At nakapagtala ng isang weekly high.
Kaya yan, pero mula po dyan ay bumagsak na po siya. Kaya siya po ay nakapagtala ng 11.4% na loss nitong nakalipas na 24 oras. Kaya ayan, marami pong nagbebenta ngayon dito kay PopCat. Ayan, marami nang si-sell ng kanilang PopCat token. Ayan, para maiwasan po nila ang mas malaking talo dito. Ayan, ang panghuli at ang pangatlo natin dito ay si Joe Biden. High-flying Solana meme coin Biden is down by 6.6% today and 36.5% in the last week. The asset theme after the US president recorded skyrocketing inflows last month, topping crypto's biggest gainers. Ayan, nagpakita po kasi ng magandang performance itong si Joe Biden nitong nakalipas na buwan. Kaya yan, isa po siya sa tinuturing na biggest gainer ng cryptocurrencies. Kasi nag-skyrocket po siya. Pero nitong mga nakalipas na araw ay bagsak na po siya ng 6.6%. At last week ay 36.5% yung kanyang ibinagsak. At dahil dito ay the asset remains a meme coin to sell this week per crypto commentators. Kaya ayan, maraming mga nagsasabing mga commentators na isa po itong si Joe Biden na meme coin na dapat po nating ibenta ngayong linggo na ito. Kaya ayan, meron ba sa inyo ang ayan, sigurado may nag-hold diyan ng bonk. Pero dito kay Joe Biden ay hindi ko alam kung meron kayong naka-hold dito. Si PopCat, ayan, merong naka-hold, alam kong meron po sa inyo ang naka-hold dito kay PopCat. At syempre marami po dito kay bonk. Kaya ayan, suggestion lamang po yan mula po sa mga commentators dito. Pero para sa akin ay yan, sa aking sariling opinion naman. Yan, sa akin naman po ay wala po akong Joe Biden. Wala na rin akong PopCat, pero kinukonsider ko po siya na gusto kong bumili rito kay PopCat. Pero sa ngayon ay wala pa. Hintayin ko na lamang po siguro na babagsak siya. Saka ako bibili. Ayan, kasi wala naman po akong PopCat, wala akong ibebenta kung wala akong PopCat. Ayan, maging si Joe Biden, dito kay Joe Biden ay sa tingin ko ay pinapaandar lamang po siya ng hype. At mukhang parang hindi po siya gaanong magtatagal itong si Joe Biden. Kaya yan, siguro kung pagtapos na yung termino ni ng US President na si Joe Biden, ayan, ay siguro ay mawawala na yung hype nito at babagsak na ito ng todo. Kaya hindi po ako nag-i-invest dito. Yan, ito si PopCat ay yan, pinag-iisipan ko pa yan. Posible pong mag-invest ako dyan. At syempre si Bonk ay meron. Ayan, pero sa akin, maski may hold po akong Bonk, ay hindi po ako magbebenta. Ayan, hindi po ako i-hold ko pa rin po yan. Kasi long term hold po talaga tayo kay Bonk. Pero ayan, yan po ang aking pananaw dito. Kasi may take profit naman po tayo rito. At yan na lamang yung ang gagawin ko rito sa kanyang pagbagsak ay syempre magko-cost averaging po ako dito. Kaya yan naman po yung simpleng strategy natin dito. Kaya yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ipakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.